May mga nagsasabi, panatiko raw ako kay Duterte. Mga kahasang, mali kayo. Hindi ko nga siya binoto noon. Miriam at BBM ang pinili ko. I'm from the North at mula pagkabata, Marcos na talaga ang sinusuportahan namin. Kahit anong issue ang ibato sa kanila, naniniwala akong matatalino at mahuhusay ang mga Marcoses. Isa pa, iyon ang nakagisnan ko, legacy na minana, perspective na nahubog sa lumang kwento ng aming pamilya. Pero nung naging presidente si Duterte, nagbago ang pananaw ko sa kanya. Nakita ko ang tapang niya. Leader daw walang sino man ang kayang diktahan siya. May control sa mga politiko at negosyante. Siguro naman naalala niyo kung paano niya siningil si Lusyutan. Siguro naman nakita niyo rin kung paano mag-behave ang mga politiko noon. Oo, sa war on drugs maraming nasaktan, pero marami ring nakaramdam ng protection. Alam ko na alam niya na may mga abuses dahil sa full support niya sa mga pulis. Pero bilang leader, pinili niya ang desisyon na sa kanyang pananaw. Mas makakabuti sa nakararaming Pilipino. Alam niya ang risk, pero tinulungan niyang makaalis sa panganib ang nakararami. Ngayon, balik tayo kay BBM. Matagal kong hinintay na someday may Marcos na magiging presidente ulit. At nangyari yun sa kanya. Umaasa akong ipapakita niya sa mundo na mali ang bintang laban sa Marcoses. Pero nadismaya ako. Masyado siyang nakadepende sa mga kaalyado. Para siyang nakatali, hindi makagalaw. Kulang siya sa paninindigan. Ang inaasahan kong matapang na Marcos naging kompromiso sa harap ng dapat niyang banggain. Parang ilaw na dapat magsindi pero natabunan ng ulap. Kung mali ang opinyon ko, sino ba ang may sukatan ng tama? Nasaksihan ko ang dalawang presidente at iyon ang batayan ng paningin ko. Kung sasabihin niyong bulag ako, hindi. Dilat ang mata ko sa aral ng nakaraan. Mga kahasang, magkaiba man tayo ng pananaw, iisa lang ang layunin. Umangat ang Pilipinas hindi sa kaguluhan, kundi sa pagkakaisa at malinaw na direksyon. Good morning, boom 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 boom.